Leo, naranasan mo na ba yung malalim, matibay na pakiramdam na parang ang universo ay nagtutulungan para sa iyong kapakanan, ngunit hindi mo pa rin matanto ang lihim? Dumating na ang oras para matuklasan mo kung ano ang matagal nang itinagong para sa iyo, isang susi na magbubukas ng pintuan patungo sa marangyang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Isipin mong ang yaman ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap, hindi dahil sa swerte, kundi bilang isang natural na bunga ng pag-alin mo sa tunay mong landas. Malapit na ang sandali ng pag-ihip ng hangin ng kaalaman, at ito'y magbabago ng lahat ng iyong alam tungkol sa iyong kapalaran. Handa ka na bang yakapin ang iyong lakas? Para sa Leo, ang buhay ay palaging umiikot sa ambisyon, lakas, at ang pagtulak para magtagumpay. Pero kamakailan, may nararamdaman kang pagbabago sa hangin, isang pag-ikot, isang bulong mula sa universo na may isang pambihirang bagay na paparating. Leo, nagsikap ka, at hinarap mo ang iyong mga hamon ng may tapang, ngunit ngayon, dumating na ang oras upang ipakita ang isang mas malaking bagay. Ang lihim ng buhay na puno ng kasaganaan, at marangyang pamumuhay ay matyagang naghihintay na ikaw ay magbukas ng pinto nito. Nasa tamang landas ka na, kahit na hindi laging ganoon ang pakiramdam mo. Sa mga darating na araw, lahat ay mag-umpisa ng magtaglay ng pagkakasunod-sunod habang ipinapakita ng universo kung ano ang matagal mo nang inihanda ng hindi mo alam. Nakaset na ang entablado para sa iyong pagbabago. Maghanda ka, Leo, dahil ang iyong sandali ay malapit nang dumating, at kasama nito, ang isang kasaganaan ng yaman, kaligayahan, at tagumpay na hindi mo pa naranasan kailanman. Ang unang senyales ng pagbabago. Sa mga linggong nakalipas, naramdaman ni Leo na parang siya ay dumadaan sa buhay ng walang pakiramdam, ginagawa ang lahat ng tama, ngunit hindi pa rin naaabot ang breakthrough na hinahanap. Tapos may isang pagbabago, isang bagay na banayad, ngunit hindi may kakaila. Nagsimula ito sa isang kakaibang pagkakataon, isang bagay na sobrang tamang timing na parang hindi ito totoo. Isang pag-uusap na narinig sa isang cafe, isang panandaliang pagkikita sa isang matandang kaibigan, o kahit isang liham na dumating ng hindi inaasahan. Lahat ng mga sandaling ito ay nagsimulang magtaglay ng isang pagkakasunod-sunod na para bang itinakda ng universo mismo. Noong una, iniiwasan ito ni Leo, tinatanggihan ito bilang isang simpleng pagkakataon. Ngunit sa kailaliman ng puso, may isang sulo ng pagka-realize na sumik. Hindi ito basta-basta nangyari. Ang mga ito ay mga senyales, paraan ng universo upang itulak siya patungo sa isang mas malaking bagay. Ang pakiramdam ay lalong lumakas bawat araw, parang ang agos ng dagat na humihila sa kanila patungo sa isang direksyon na hindi pa nila nakikita ngunit alam nilang kailangan nilang sundan. Naramdaman ni Leo ang isang hindi maipaliwanag na paghila, parang ang pintuan ng kanilang kapalaran ay dahan-dahang bumubukas. Ang mga piraso ng kanilang buhay, na dating magkalat, ay unti-unting nagsisimulang magkasya. Ramdam ito sa hangin, sa paraan ng mga oportunidad na dumarating sa mga hindi inaasahang sandali. Parang sinasabi ng universo, handa ka na. Ang tanong ay, haharapin ba ni Leo at kukunin ang inaalok? Ang mga senyales ay malinaw, ngunit ang pagpili na yakapin ito ay tanging kay Leo na lamang. Ang oras ng aksyon ay malapit na, at kasama nito, ang pangako ng isang kahanga-hangang bagay. Ang nakatagong susi. Habang si Leo ay nakaupo sa katahimikan ng kanilang mga isip, may isang kamangha-manghang pangyayari. Isang realisasyon na parang isang bulong sa hangin ay nagsimulang mabuo. Palagi nilang pinaniniwalaan na ang yaman at tagumpay ay nakakamtan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, sa pagtulak paabante ng walang humpay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang universo ay nag-aalok ng isang bagay na kakaiba, isang bagay na mas malalim. Nagsimula ito sa isang panaginip, malinaw at detalyado. Si Leo ay natagpuan ng sarili na nakatayo sa harap ng isang sinaunang pinto. Ang ibabaw nito ay intricately naukit ng mga simbolo na hindi nila nakikilala. Nang kanilang abutin ang pinto upang hawakan, ang mga simbolo ay gumalaw, inayos ang kanilang sarili sa isang paraan na pakiramdam nila ay pamilyar. Mayroong isang malalim na koneksyon sa pinto, isang bagay na tila direktang may kaugnayan sa kaluluwa ni Leo. Sa panaginip, narinig nila ang isang boses, mahinahon ngunit makapangyarihan, ang lihim ay palaging nasa loob mo, Leo. Kailangan mo lamang itong buksan. Pagkagising, ang bigat ng panaginip ay nanatili sa kanilang isipan. Hindi lang ito isang ordinaryong panaginip, ito ay isang mensahe. Nagsimula si Leo na magbalik tanaw sa mga sandaling nagdala sa kanila dito, ang mga misteryosong senyales, ang mga pagkakataon, ang tahimik na mga pagbabago na unti-unting nagsimulang baguhin ang kanilang realidad.
Nagtataka sila kung may mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Isang gabi, habang binubuklat ni Leo ang isang lumang kahon ng mga pamanang pamilya, may isang bagay na tumama sa kanilang mata, isang maliit na antigong susi. Ito ay intricately na dinisenyo, may mga simbolo na katulad ng mga nasa panaginip. Agad nilang naramdaman ang isang koneksyon dito, na parang ito ang susi sa isang bagay na nakatago, isang bagay na naghihintay na mabuksan. Ang kanilang puso ay kumabog ng mabilis habang tinitignan nila ang susi, nagtataka kung paano ito maaaring may kaugnayan sa misteryosong pinto sa kanilang panaginip. Ang susi ay tila mabigat sa posibilidad, ang layunin nito ay hindi malinaw ngunit ang kahalagahan nito ay hindi maikakaila. Habang si Leo ay nakaupo roon, hawak ang susi sa kanilang kamay, naramdaman nila ang isang napakalaking kalinawan. Ang universo ay gumabay sa kanila sa buong paglalakbay, at ngayon, binigyan sila ng kasangkapan upang buksan ang buhay na palagi nilang pinapangarap. Ang susi ay hindi lamang isang pisikal na bagay, ito ay sumasagisag ng isang panloob na pagbabago, isang mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang kinakailangan upang maglakad patungo sa buhay ng marangya at kasaganaan. Ngunit tulad ng lahat ng dakilang sandali ng pagpapakita, may isang kondisyon, kailangang maging handa si Leo na gamitin ang susi. Hindi sapat na hawakan lamang ito at humanga sa kagandahan nito. Ang susi ay maaaring magbukas ng pintuan patungo sa isang bagong buhay, ngunit tanging kung si Leo ay may tapang na i-turn ito at pumasok. Ang realisasyon ay tumama, ang buhay na palagi nilang pinapangarap ay hindi isang malalayong pantasya, ito ay nasa kanilang mga kamay, nakatago sa likod ng isang pinto na tanging sila lamang ang makakabukas. At ang susi ay nasa kanilang mga kamay ngayon. Ang hamon ay malinaw, kailangan ni Leo na gawin ang unang hakbang. Nasa kanilang mga kamay ang mga kasangkapan, kaalaman at gabay. Ang natitira na lang ay buksan ang pinto at kunin ang kanilang bagong buhay. Ang hamon. Kahit na puno ng excitement at kalinawan ang paghawak ni Leo sa susi, hindi niya maiwasang maramdaman ang malalim na pag-aalinlangan. Ang universo ay naglatag ng landas para sa kanila, ngunit ang huling hakbang, ang magbubukas sa pinto ng kanilang pagbabago, ay tila nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang hindi kilala ay kadalasang mas nakakatakot kaysa sa kilala, gaano man kalayo ang pagkatalo ng kilala mula sa ating mga pangarap. Ang unang balakid ay hindi panlabas, ito ay panloob. Nakipaglaban si Leo sa sarili nilang pagdududa, nag-iisip kung talagang karapat-dapat sila sa buhay ng kasaganaan na inaalok sa kanila. Paano kung mabigo ako, ang naiisip nila? Paano kung ito'y sobra na para sa akin? Ang mga pag-isip na ito ay nagulo sa kanila, tinatanong kung handa na ba sila na yakapin ang susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang kanilang isipan ay mabilis na naglalakbay sa bigat ng desisyon. Kaya ba nilang hawakan ang responsibilidad na kaakibat ng yaman? Ang marangyang buhay, ang kalayaan, lahat ng ito ay tila malayo pa sa kanilang kasalukuyang kakayahan. Ano ang iisipin ng kanilang mga kaibigan, pamilya, o kahit ang kanilang mga pinakamalalapit na tao kung papasukin nila ang ganitong matapang na bagong buhay? Kaya ba nilang mapanatili ang kababaang loob at ang pakiramdam ng sarili na palaging nag-ugnay sa kanila? At pagkatapos, naroon ang praktikal na takot, paano kung ang susi ay isang simbolo lamang? Paano kung lahat ng ito ay mga pangarap lamang? Nagtrabaho si Leo ng husto upang marating ang kinalalagyan nila ngayon. Ang pag-isip na maaaring magkaproblema ang lahat, ang takot na hindi mabuhay ayon sa inaasahan ng universo, ay nagpapabilis ng kanilang tibok ng puso sa isang tahimik na takot. Kaya ba nilang tuparin ang mga mataas na inaasahan ng universo? Ngunit sa kailaliman ng kanilang puso, alam ni Leo na ito na ang sandali na matagal na nilang hinihintay. Dumaan na sila sa maraming pagsubok at hamon, hinarap ang maraming pagsubok. Isa na lang ito, isang huling pagsubok upang makita kung handa na nga ba sila na pasukin ang buhay na karapat-dapat sa kanila. Panahon na upang harapin ang takot at pumasok sa pinto. Ang lihim ay nabuksan na, ngunit ngayon kailangan ni Leo itong isakatuparan. Ang universo ay nagbukas ng landas, ngunit tanging si Leo lamang ang makakalakad dito. At kaya, ang tunay na hamon ay hindi tungkol sa pagtuklas ng susunod na hakbang, ito ay tungkol sa pagtanggap sa panloob na paglaban, ang takot sa hindi kilala, at pagharap ng may paniniwala na karapat-dapat sila sa lahat ng naghihintay sa kanila. Ang universo ay binigyan si Leo ng lahat ng kailangan nila. Ngayon, nasa kanila ang desisyon upang paniwalaan ito. Ang pagpapahayag. Isang tahimik na gabi nang dumating ang pagpapahayag.
Nagdaan si Leo ng mga araw na nakikipaglaban sa kanilang mga pagdududa, sinusubukang unawain ang lahat ng kanilang nararanasan. Nagpadala sa kanila ang universo ng mga senyales, panaginip, at pati na rin mga pisikal na pahiwatig. Ang susi ay nasa kanilang kamay, ang pinto ay naroroon sa harap nila, at sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang takot. Hindi nila maiwasang mag-isip, paano kung mali sila? Paano kung isa na naman itong panaginip na malabo, isang ilusyon na mababasag sa sandaling subukan nilang hawakan ito? Noong gabing iyon, si Leo ay nakaupo sa bintana, pinapanood ang mga bituin na kumikislap sa ilalim ng kalangitan. Isang tahimik na gabi, ang klase ng gabi kung saan parang ang buong mundo ay humihinga ng malalim, parang hinihintay ang isang bagay. Naramdaman ni Leo ang isang malalim na koneksyon sa universo sa sandaling iyon, parang ang mga bituin mismo ay nakikinig sa kanila. Pumikit sila at huminga ng malalim, sumuko sa sandali. Doon na dumating ang boses, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Hindi ito isang malakas na boses o isang malakas na tunog, isang tahimik, tiyak na bulong na pumuno sa espasyo ng kanilang isipan at puso. Palagi mong hawak ang kapangyarihan, Leo. Bukas ang pinto, ngunit kailangan mong pumasok. Ang lihim ay hindi kailanman itinago sa iyo, palaging nasa iyong puso. Karapat-dapat ka sa kasaganaan na ito. Iyan ay iyong karapatan sa buhay. Ang mga salitang iyon ay umuukit sa dibdib ni Leo. Parang may isang bagay sa loob nila na kumonekta, isang piraso ng puzzle na nahulog sa tamang lugar. Ang takot na humahadlang sa kanila ay nagsimulang matunaw, pinalitan ng isang malalim at matatag na tiwala. Hindi na nila kailangang hanapin ang susi dahil napagtanto nila na hindi ito isang panlabas na bagay, ito ay isang panloob na pagbabago, isang pagbabago sa kanilang paniniwala at pananaw. Bumukas ang mata ni Leo, at sa unang pagkakataon, nakita nila ang katotohanan ng malinaw. Ang lihim ng kanilang kasaganaan, ng buhay na matagal nilang pinapangarap, ay hindi isang destinasyon, kundi isang mindset. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa kanilang sariling halaga, sa kanilang kakayahang tumanggap, at sa kanilang karapatan na mamuhay ng isang buhay ng kasaganaan. Palagi silang ginagabayan ng universo, ngunit kailangan nilang magtiwala sa proseso, at maniwala na kaya nilang yakapin ang bagong bersyon ng kanilang sarili. Ang susi ay hindi lamang isang pisikal na bagay, ito ay ang pagpapahayag na ang kapangyarihan upang lumikha ng buhay na nais nila ay palaging nasa loob nila. Sa sandaling tumigil si Leo sa pagdududa sa kanilang sarili, sa sandaling naniwala sila sa kanilang sariling halaga, nagbukas ang pinto. Ipinakita na ng universo ang lihim nito, at kasama nito ang pagbukas ng pinto ng kasaganaan. Hindi na kailangang maghintay pa si Leo. Inihanda sila para sa sandaling ito mula pa noong una. Nang tumayo sila mula sa kanilang upuan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang dumaloy sa kanila. Handa na sila. Handa nang pumasok sa pinto at kunin ang kanilang buhay na puno ng marangyang kaligayahan at katuparan. Ang lihim ay nahayag na at si Leo ay handa na itong yakapin ng buo. Ang pagbabago. Habang si Leo ay nagsimulang maglakad patungo sa hindi kilala, naramdaman nila ang isang pagbabago sa loob ng kanilang sarili. Ang mga takot at pagdududa na dati kumakapit sa kanilang puso ay nagsimulang maglaho, pinalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at layunin. Hindi lang ang mundo sa paligid nila ang nagbabago, pati sila. Tinanggal nila ang dating balat ng takot at limitasyon, niyayakap ang isang bagong, mas malakas na bersyon ng kanilang sarili. Ang pagbabago ay banayad sa simula. Isang hindi inaasahang pagkikita sa isang lumang kakilala ang nagdala ng isang nakakagulat na oportunidad sa negosyo. Isang random na tawag sa telepono ay nauwi sa isang imbitasyon sa isang pagtitipon kung saan naroroon ang mga makapangyarihang tao. Palagi nang pinaniniwalaan ni Leo na ang tagumpay ay isang bagay na kailangan mong habulin, ipaglaban, ngunit ngayon, ito ay dumadating sa kanila ng walang kahirap-hirap, parang ang universo ay nililinaw ang daan. Bawat desisyon na ginawa ni Leo ay naramdaman na nakaalin sa kanilang bagong layunin. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pag-aatubili. Pinagkatiwalaan nila ang landas na unti-unting nagpapakita sa kanilang harapan, at ito'y nagdadala sa kanila patungo sa buhay na matagal nilang pinapangarap. Ang kanilang intuwisyon, na dati ay nababalot ng pagdududa, ay ngayon naggabay sa kanila ng may kalinawan na nag-iwan sa kanila ng paghanga. Hindi na sila basta dumadaan sa buhay, sila ay gumagalaw kasama ng buhay, kasabay ng agos ng universo. Ngunit hindi lamang mga panlabas na pagbabago ang nagmarka ng pagbabagong ito, pati na rin ang panloob na aspeto. Ang mindset ni Leo ay lubos na nagbago.
Hindi na nila nakikita ang mga hamon bilang mga hadlang, kundi mga hakbang na nagdadala sa kanila palapit sa kanilang pinakamataas na kapalaran. Nagsimula nilang makita ang kanilang sarili hindi bilang isang tao na umaasa lamang sa tagumpay, kundi bilang isang tao na karapat-dapat na sa tagumpay. Ang kanilang halaga ay hindi na nakatali sa kanilang kalagayan, kundi sa kanilang panloob na kaalaman na sila ay may kapangyarihang i-manifest ang kanilang mga nais. Sa mga linggong sumunod, lahat ng bagay ay parang naging maayos at magkakasunod. Ang kasaganaan sa pananalapi ay dumaloy ng walang kahirap-hirap, ang mga relasyon ay naging mas malalim, at si Leo ay naramdaman na mas konektado sa kanilang tunay na layunin kaysa sa kahit kailan. Napagtanto nila na ang marangyang buhay na palagi nilang ninanais ay hindi lang tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa pamumuhay ng ayon sa kanilang tunay na pagkatao, niyayakap ang kanilang kapangyarihan, at tinatahak ang kanilang pinakamataas na potensyal. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang sandali, ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang paraan na dadalhin ni Leo mula ngayon. Leo, ipinakita sa iyo ng universo ang lihim ng pagpapalawak ng iyong kasaganaan at ng buhay na marangya na matagal mong pinapangarap. Pumasok ka na sa pintuan ng pagbabago, niyayakap ang iyong tunay na kapangyarihan, at ngayon, ang mundo ay nasa iyong mga kamay upang hubugin. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang susi sa iyong tagumpay ay hindi nakasalalay sa paghihintay ng tamang pagkakataon, kundi sa pagtitiwala sa iyong sarili at sa landas na tinatahak mo. Ngayon, ikaw na ang may pagkakataon na patuloy na yakapin ang buhay ng kasaganaan na naghihintay sa iyo. Magpatuloy, Leo. Ang universo ay handa na para sa iyo, at ikaw ay handa na para dito.